To give us the Word of God, let's welcome our very own Assistant Church Pastor and Youth Pastor, Pastor Christine Kyra Oliva. Mas malakas na palakpak po pag sa dakilang Diyos. Hallelujah! Isa pong pinagpalang araw ng linggo sa buhay ng bawat isa. Na-traffic po ba tayo? Na-traffic, ano? Kasi today is Palm Sunday, ano? At nakakatuwa po, sabi po dun sa nabasa kong post sa Facebook, kung anong tinanggal lang January at February, times 2 ng speed ng March. No? Napakabilis po ng araw ng March, lalo na kung very momentous ang buwan na ito para sa bawat isa. Pero regardless po, nandito na po tayo sa araw na to kung saan tinaon at ito po'y plano ng Diyos na makarating po tayo sa araw na to. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, I'm glad you are here. Sa likod, sabi mo, mas masaya akong nandito ka. Sa tuwing nagtuturo po ako, mapa sa extension, sa Youth Wired, sa Youth Service, or sa Sunday Service, lagi ko pong intro yan eh. Bakit po? Mahalaga po ang fellowship. Mahalaga pong tayo ay nakadadaupang palad sa kapwa nating Kristiyano at nakadadalo ng gawain. Ito po ang source of strength natin. Amen po ba? Dahil mahirap po ang isang linggo. Yung isang linggong tatawirin na nagtatrabaho, kumakayod. Kaya nga po, karamihan sa atin, inaabangan ng linggong to eh. Hindi dahil Holy Week. Hindi dahil start of symbolical days ng Lent season. Pero ito po yung panahon para ang mga kumakayod at nagtatrabaho ay makapagpahinga, makahinga, makapagbakasyon at makauwi ng probinsya. Alam ko po, may iba't iba tayong pamamaraan ng paggunita na naging buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang mahalaga po, huwag mawaglit sa ating alaala ang ginawa ng Diyos sa sanlibutan. Amen po ba? So today, sabi ko nga po is Palm Sunday. Yung iba po, makikita nyo sa daan. Dapat maunawaan natin, no? Bakit ba may dala silang palaspas? Or sanga ng palad, tawag doon eh. Bakit sila may ganun? Ano ba yun? Makadiyos ba yun? It is a symbolic remembrance of what happened 2,000 years ago. Ang Palm Sunday po, sa Tagalog, linggo ng palaspas. Kaya pumahalaga itong sinasariwat ginugunita. Bakit po? Palm Sunday commemorates the triumphant entry of Jesus to Jerusalem. Alam niyo po, nung kami po yung nagpunta ng Israel, ay naalala ko po yung sinabi ng tour guide. Isa po sa hindi makakalimutang pangyayari sa Biblia ay ang pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. Alam niyo po bakit? He rode the donkey. Pag sinabi pong donkey, asno, yung maliit na parang kabayo. Pero hindi po siya kabayo. So, donkey. So, sumakay po siya doon at pagpasok niya po ng Jerusalem, the people were chanting, shouting, Hosanna to the highest. Pero yung iba, hindi nila naiintindihan. No? At sa pagpasok po ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem, marami pong sanga ng palad na sumalubong sa kanya sa paligid. Kaya po tinawag na Palm Sunday. So ito po yung makikita natin sa gospel, hindi lang ni Matthew, but from the 4 gospels. Alam niyo po, hindi man po ito yung eksaktong petsa. Sino po dito, alam niya yung birthday ni Jose Rizal? Oh, alam nating lahat. Alam natin yung mga holidays. Bakit? There are exact dates that happened in history. Pero sa Bible, walang sinabi na March 29, tumigis na ang dugo sa paanan at kamay ng Panginoong Jesus. Walang sinabing gano'n. There are no exact dates. There are no exact day. Pero sinabi na 2,000 years ago, there is certainty ng Panginoong Jesus ay pinako sa krus ng Kalbaryo para sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Hindi man ito yung linggong darating ang eksaktong araw, pero naniniwala po ako, hindi dapat mawala at hindi nawawaglit sa isipan natin ang pinakamasakit at pinakamapait na sinapit ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga yung iba hanggang ngayon, pinaparusahan nila ang sarili nila. When in fact, binayaran na ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, binayaran na ng Diyos. Sa kabila sabi mo, kaya magpakabuti ka na lang. Diba? At tulad po ng sinapit ng Panginoon, ito po naniniwala ako ha, hindi na natin kailangan maglaparan dito, maglaharan, magpaligsahan. Naniniwala po ako, yung iba sa atin dito, kung paanong sariwa pang nangyari sa Panginoong Hesus 2,000 taon ng kararaan, yung iba sa atin dito, may pinakamasakit at pinakamapait na naranasan, sariwa pa rin hanggang ngayon kahit 30 years ago na. Huwag mo tignan yung katabi mo.
Mukhang sugatan pa din ba? Di ba? Iba sa atin, sariwa pa din yung nangyari sa atin. It may be years ago. Si Jesus, 2,000 years ago hanggang ngayon, nako-commemorate pa rin natin yung nangyari sa Kanya. Bakit po? Ito po ang totoo. Lahat ng pait at sakit na naranasan ng Panginoong Yesus, napaka-ironic, pinalitan ng tamis ng kaligtasan. Kaya ganun din po ang balik. Lahat ng pait at sakit na nararanasan ng bawat tao, merong tamis ng katagumpayan pagkatapos po nun. Amen po ba? Dahil yun po ang pinangako ng Diyos. There is victory after any obstacles and trials. Sa Bible po, hindi po biro dahil maging ang Bible, ang mga taong nabuhay in Bible times, they even face painful situation. Imagine niyo po ito. Si Abraham po kaya, gaano kaya kasakit para sa kanyang, inihahanda niya si Isaac bilang pag-aalay sa Diyos. Sino po ito mga ama? Taas ang kamay. O, kunyari may anak po kayo at alam ko pong may mga anak po ang karamihan sa inyo. Inihahanda niyo yung anak niyo bilang pag-aalay sa Diyos. Ano kaya kasakit sa damdamin niyo? O hindi kaya, gaano po kaya kasakit para kay David, na malaman niyang patay na si Absalom in 2 Samuel chapter 18. Gaano kaya kasakit para sa kanya? O try to think, gaano po kaya kasakit o kayang arukin ng isipan natin ang sakit na dinanas ni Job nang mawala sa kanya ang lahat ng bagay. Pag sinabi pong lahat ng bagay, maski lahat ng kanyang mga anak na wala sa kanya. Pero alam niyo po, sabi po ng isang scholar, nothing in all Bible compares to Jesus' agony and anguish in Gethsemane. Kahit daw po pagsama-samahin lahat ng pait at sakit na maitala sa daigdig, wala na raw pong dadaig pa at hihirap sa naranasan ng Panginoon sa Gethsemane. Bakit po? Dahil lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa kalooban niya, lahat ng pagkabilsa, hindi naramnasan niya para sa sarili niya. He experienced all that pain for your sins and for my sins. Today, we will take a glimpse of the deepest agony the world has ever known. Kung meron daw pong world record na pinakamasakit na karanasan sa buong daigdigan at buong universe, dito daw po natin matatagpuan. Where Jesus took the position to be the Lamb of God, to take away the sin of the world as He come face to face on death, sin, grave, and cross. Ang ating pong sermon title ngayong umagay pinamagatan po nating, Not My Will, But Thine. Submission in the face of suffering. Sino po nagsabi nito? Walang iba. His name is Jesus. Sabi niya, Not my will, Lord, but let your will be done. Buksan po natin ang ating Bibles to the book of Mark, chapter 14, verses 32 to 36. Ayan. Hindi ko na po papakabasahin pa, pero sa pahayag po na ito, i-summarize na lang po natin, ikukwento ko po sa inyo. Sa pahayag po na ito, na makikita natin, kasama po ni Jesus ang kanyang 3 disipulo papasok ng Garden of Gethsemane. Ang tanong po, ilan po ba ang disipulo ng Panginoong Hesus? 9, 11, ilan po? 12. Pero magtataka ka, si Jesus, wala siyang favoritism. Meron lang talaga siyang mga malapit na disipulo. Sabi po ng ilang mga mangangaral, paborito ni Jesus, o favored ni Jesus, sa Bible kasi there's no such word as favorite. May word na favored. Favored ni Jesus ang Garden of Gethsemane as a place of prayer. So sa panahong to, si Jesus, pumasok siya ng Garden of Gethsemane, bumiyahe siya, naglakad siya papuntang Garden of Gethsemane, nakasama niya po yung 3 disipulo. And according to Mark, according to the Gospel of Mark, so lugar po na ito naganap ang pinakamalaking desisyon na ginawa ng Panginoong Hesus. Tanungin ko po kayo ngayong umaga, natatandaan niyo pa ba yung pinakamalaking desisyon na nagawa niyo sa buhay niyo? Huwag niyo pong titigan yung katabi niyo, eto, mapangasawa ko. Di ba? Eto, natali. Di ba? Pwedeng may malaking desisyon kayo na hanggang ngayon di nyo makalimutan, po pwedeng pinagsisisihan nyo o hanggang ngayon ay kinasasaya ng puso nyo o hanggang ngayon nasa balintataw ng isip nyo dahil po pwedeng mali o tama ito. Dito, si Jesus, in His 33 years of existence, sa Garden of Gethsemane naganap ang pinakamalaking desisyon na ginawa niya sa buhay niya. Alam niyo po ano yon? Ang sundin ang kalooban ng kanyang ama. Alam niyo po, sabi ng ilang mangangaral,
mas mahirap pa daw po itong dinanas niyang paghihirap sa kalooban kaysa sa naranasan niyang kalunos-lunos na pisikal na paghihirap sa crucifixion sa Golgotha. Imagine niyo po nung kami po ay nasa Israel, pumunta po kami sa place of Golgotha kung saan pinako ang Panginoong Yesus, that is said to be. Pero nung pumunta kami sa Garden of Gethsemane, mas iba yung bigat ng pakiramdam nung nandun ka sa mismong garden. Kasi bakit? Damang-dama mo yung bigat ng lungkot at hirap at kabigat ang dinala ng Panginoong Yesus. According to Luke and John, makikita natin talagang favored place niya to. Anyway po, kung babalikan po natin, ang Gethsemane po ay isang olive grove. Ngayon po, preserved po siya. Pag sinabi pong olive grove, ang pangalan pong Gethsemane mismo ay nangangahulugang oil press. Pag sinabi pong oil press, from the name itself, itong lugar na to ay ginamit na lugar upang pigain ang maraming olive. Kami po, olive ay pangalan namin eh. Olive, sino po nakita na ng olive? Sa Pilipinas, bihira yan, mga naka-jar na. Sa kanila, mga puno-puno. Yun, pinipiga ang maraming olibo para makapagkatas at makakuha ng maraming langis. At gaya po ng karanasan ng Panginoong Yesus, naranasan niya po dito ang pinakamatinding pressure. Sino po ito may mga na-pressure na sa buhay? Na-pressure sa bayarin, na-pressure sa anak, na-pressure sa pagpapamilya. May mga pressure tayong dala-dala eh. Si Jesus, kakaiba yung pressure na hawak niya dito. Alam niyo po bakit? Hindi pa nagaganap ang pag-aresto. Hindi pa nagaganap ang matinding betrayal sa kanya ni Judas at ng kanyang disciple. Hindi pa nagaganap ang matinding pagpapapako at pagpapahirap. Pero alam niyo po bakit? Sa garden na to, pumasok sa kanyang balintataw ang ang lahat ng pagtataksil, pag-aresto, pagmamaltratong at pagpapapakong magaganap sa mga susunod na araw. At ang pinakasukdulan po doon, nasa isipan at nasa puso niya ang pinakamabigat na responsibilidad. Akuin ang lahat ng kasalanan na mayroon ng mundo. Pero tulad po ng oil press, ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga, ang bawat isa po sa atin daraan sa matinding pandudurog. Sabi mo sa katabi mo, dudurugin ka. Lagi pong sinasabi sa amin ng aming mga magulang, sa panahon ng revival, sa panahon ng Great Awakening, may dudurugin at aayusin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pwedeng hindi ka pa dinudurog, pero dudurugin ka. Pero ito po ang ating certainty at kasiguruhan. Sa panahon na matindi ang ating pandurog, nandoon ang kasiguruhang may aagos na langis ng nagliligtas na biyaya na lahat ng ating kasalanan, suliranin at paghihirap, papalitan ng mas malakas na pananampalataya at biyaya na galing sa Diyos. Malakas na palakpak po sa Diyos na buhay. No? Sa verse 33 po, pag binasa natin yan, sa ibang translation, 3 salita ang ginamit yan. Pero bigyan natin ng the end. He began to be deeply distressed and troubled. Sabi po ng ilang scholars, yung 3 words na ginamit dyan, meaning is crushing weight, dumudurog na kabigatan. Yun ang mahirap. Nabigatan ka na nga, dinudurog ka pa. Sino po dito, ang hirap nung, alam mo yun, wala ka namang dala-dala, pero alam mo yung bigat ng bitbitin mo sa buhay, para kang nakukuba spiritually. Si Jesus po, hindi lang siya nakuba, dinudurog siya internally ng kabigatan ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi po ng ilang scholars, yung ginamit na 3 salita dito, nag-e-express ng matinding depression. It is the strongest one. Kaya yung mga tao ngayon, ang bilis nilang sabihin, depressed ako. Pero dito, sinabi dito, this is the strongest type of depression. Samantalang tayo, pambayad lang ng bayarin. Nagkagulo lang saglit sa bahay. Hindi lang nagkaunawan sa pamilya. Ang bilis nating mawala sa ating sarili. Ang bilis po nating mabalisa. But here at this very moment, Jesus carried the weight of the world alone. As if the Father is an enemy to Him. Para pong kalaban niya ang Ama, pero hindi. Siguro pumapasok sa isipan ng Panginoon, pwede bang wag na lang? Pwede bang talikuran ko na lang? This is grief and suffering that defies comprehension. Matapos po ang cross, ito na ang pinakamatinding hirap at sakit na naitala sa Biblia. Sabi nga po ng iba, open heart surgery to kay Jesus.
Sa pagkakataong pong ito, ano pong makikita natin dito? Pwede palang magtitiwala sa Diyos sa kabila ng pagkakaroon ng takot. Sabi daw po kasi ang Book of Mark is a book of fear. Nung sinulat to ni Mark, nung nalaman niya yung kwento from the three beloved disciples, ang naramdaman niya walang iba kundi takot. Natakot siya. So dito makikita natin, yung takot na mayroon ng Panginoong Yesus, hindi nakapanghihina. Takot na may kabigatin sa kalooban. Ang tanong po ngayong umaga sa atin ng Diyos, hindi yung kung may takot ka. Kasi tingnan mo pala yung katabi mo, may takot yan eh. Ako po may takot ako. At hindi basta-basta mawawala yun. There is a lifelong process as we overcome all our fears. Ang tanong ng Panginoong Yesus sa iyo ngayong umaga, anong gagawin mo sa takot mo? Anong gagawin mo sa lahat ng paghihirap mo? And as for Jesus, He take it to the Father. Natatakot siya sa kalooban ng Ama, pero binalik niya pa rin sa Ama ang kanyang buhay. Ngayon pong umaga, bago natin suriin, para natapagtagumpayan ng Panginoong Yesus, ang pagsubok sa pagsunod at pagpapasakop sa kalooban, dapat nating maunawaan that there are 4 aspects we need to be aware of if we are going to understand and follow God's will. May 4 na uri pala ng kalooban. Hindi pala vague, hindi pala general lang na there is God's will. May 4 na uri ng kalooban. Number 1, God's prevailing will. Sabi nyo nga, prevailing. Pag sinabi pong prevailing, it deals with God's sovereign will. Pag tinagalog po natin yung prevailing, nananaig. Pag tinagalog natin yung sovereign, dakila. Ibig sabihin po, kapag ang kalooban ng Diyos ay dakila at nananaig, kahit anong mangyari, sino man ang tao sa buong mundo, sino mang may kapangyarihan, ano mang gawin mong pananalangin, hindi yan may pipigilan. Let me say this to you. If it is God's prevailing will, no one and nothing can stop that. Kung pinangahawakan mo ngayon, prevailing will ng Diyos to sa buhay ko, walang makakapagpigil niyan sa ayaw at sa gusto ng katabi mo. May manalangin man, sa gagamitin kong salita, may manalangin man sa sinong mang santo, basta kalooban ng Diyos ay dakila at nananaig, walang makapagpapapigil. Amen po ba? Ano isang patotohanan? Revelation chapter 4 verse 11. Sabi ni John, "You, God, have created all things, and because of your will, they exist and were created." Nang magdesisyon po ang Diyos na likhain ng mundo, kahit nandun pa sa Eva at Adan, at may ahas, at may gawa na ng kaaway noon pa, hindi napigilan. In 7 days nangyari ang creation. Ano pa po? Ano yung mga sample ng prevailing will? Ang pagkapanganak ng Panginoong Hesus. At kahit na matindi ang hirap na pinagdaanan ng Panginoong Hesus, pati ang kanyang crucifixion ay prevailing will. At ang kanyang resurrection, at ito pong malupit sa lahat, kasama sa dakilang kalooban ng Diyos, ang rapture at pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya kung hindi ka naniniwala na may rapture at babalik ang Panginoong Hesus, talo ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, may prevailing will. Sa kabila sabi mo, may rapture. It is a sovereign will. Pangalawa, God's private will. Sabi nyo nga, private. Aba, si Jesus pala, may pagkaano rin. Tawag dito, Agent 144. May private will pala, no? Pag sinabing private, sa another terminology, secret. Sino dito may mga sikreto? Lahat tayo. Huwag kang magkunwari, lahat tayo may sikreto. Sinesekreto mo edad mo, sinesekreto mo yung waistline mo. Di ba? Kung ano ng mga sinesekreto natin. Si Jesus may sikreto din. Si Lord may sikreto din. Ito po yung mga kalooban ng Diyos na piniling isikreto at itago ng Diyos sa atin. Ito po kung ano man ang rason sa likod nito, hindi mo natin kailangan alamin at hindi mo muna kailangan dapat alamin. Bakit po? Anong sabi ni Moses? Deuteronomy chapter 29 verse 29. The hidden things belong to the Lord our God, but the revealed things belong to us and our children forever, so that we may follow all the words of this law. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, may mga bagay na nireveal ang Diyos sa atin para magdulot ng mas matibay na pagsunod. Pero may mga bagay na piniling itago ng Diyos sa atin para subukin kung hanggang saan tayo susunod. Ang tanong, hanggang saan ka susunod? Hanggang saan ka magpapasakop? Pinakamagandang example po dyan si Joseph. Sino po nakakalala kay Joseph? Yung basis po natin, si Joseph po yon. Pero iba po yung Joseph na tinutukoy ko. Si Joseph the dreamer.
Isa po sa pinaka significant story in the Bible. Bakit po? Si Joseph po, tinapon, binenta ng mga kapatid. After ibenta ng mga kapatid, inakusahan ng leader of the country na may affair sa kanyang asawa. Tama po ba ako, Tita Dali? Tama? Inakusahan. Pero after niyang akusahan, kinulong. Imagine niyo kayo po gawin ng ganon. Ibenta ng mga kapatid niyo. Pagkatapos niyo ibenta, kinulong kayo. Sakit sa damdamin. Pero si Joseph, he triumphed all those troubles. Bakit po? After niyang ikulong, nilagay siya sa pangalawa sa pinakamataas na may katungkulan at kapangyarihan after the Pharaoh. Governor. Nakita po natin dito na nung dumating ang panahon na nagkita sila ulit ng mga kapatid niya, masakit para sa kanya makita mga kapatid niya. Ito yung mga nagdulot sa akin ng kasamaan. Pero anong sabi niya? Genesis chapter 50 verse 20. You planned a evil against me, but God planned it for good. Nakita po natin na ang Panginoon, sa kabila ng pagtago ng layunin at kalooban niya kay Joseph, later on nakita natin, reveal din ng Diyos kay Joseph. Gusto ko pong sabihin sa inyo, maaaring ngayon hindi natin nakikita. Nahihirapan ka sumunod, hindi mo naunawaan, may sakripisyo para sa'yo, may kahirapan ng kalooban, pero lahat ng to, tuntungan at ginagamit ng Diyos para dalhin tayo sa kanyang plano at kalooban. And that is God's private will. Number 3, God's permissive will. Sabihin nyo nga, permissive. Nung inaaral ko po ito, akala ko ang permissive, ang ibig sabihin negatibo. Pero sa Bible pala, permissive is not negative. Permissive is free will. It is as if God is telling us, ito kalooban ko ang permissive, ito konsepto niyan. Sabi ng Diyos sa'yo, anak, ito kalooban ko. Ito ang mas makakabuti at makakainam para sa'yo. Nilahad ng Diyos sa'yo. Sa huli ang sabi ng Diyos, pero nasa iyo kung susunod ka. May ganun palang side ang Diyos, no? He's a loving, just, and kind God, pero ang Diyos, pinapipili ang kanyang mga anak kung ano gusto nilang sundin. Kung susunod o susuway. For example po, 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. For this is God's will, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Kalooban po ng Diyos na ang bawat anak niya ay magkaroon ng dalisay na sexualidad. Pero binigay niya pa din sa atin ang pagpili kung susundin natin to. Ano pa po? 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kalooban po ng Diyos na magkaroon tayo ng pagpapasalamat at pagkaroon ng pagkilala at pagtanaw. Pero nasa iyo pa rin yan kung magdadamot ka o magiging makasarili at hindi tatanaw sa Diyos. Marami pong verses sa Bible, Ephesians 5:25, Ephesians 5:22. Ito po'y patungkol sa utos ng Diyos sa mag-asawa. Asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae, pamunuan mo ng may pagsasakripisyo. Asawang babae, mahalin mo ang iyong asawang lalaki na may kapakumbabaan. Pero lahat po ng ito, anumang makabuti para sa atin, nasa atin ang desisyon. Ano pong punto ko lamang? Simple lang po ang konsepto ng permissive will. Sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi po dito ni Moses, nang siya'y maging spokesperson ng Diyos sa bayan ng Israel, sabi niya doon, I have set before you life and death, blessing and curse. Choose life so that you and your descendants may live. Simple lang po. Ang God's permissive will, yun po ang pinaka-the best para sa'yo. At nasa sa'yo kung pipiliin mo yon. Tandaan lang po natin na ang pagsunod ay may kaakibat na pagbunga ng buhay at biyaya. At ang pagsuway ay may kaakibat na kamatayan at sumpa. Pang-apat at huli, God's personal will. Sabi nyo nga, personal will. Kanina may prevailing, ano po yung pangalawa? Ayun. Ano po yung pangalawa? Private. Ano po yung pangatlo? Permissive. At ang panghuli, personal will. 4 na pilang po yan. Ito po yung final aspect ng kalooban ng Diyos. Pag sinabi pong God's personal will, personal na kalooban ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyong personal, malayo sa kalooban ng Diyos para sa akin. Personal niyang kalooban at plano para sa'yo. Paano po natin ito i-distinguish? Kung anong trabaho ang papasukin mo? Isang eskwelahan ka magtatapos? Kung titigil ka ba sa pag-aaral o magpapatuloy? Kung mag-aasawa ka ba o hindi? O sinong mapapangasawa mo? Lahat po ng yan
ay kasama sa personal will ng Lord. Sa Bible po, makikita natin ang personal will sa Mark chapter 14, ang ating pong scripture ngayong umaga. Basahin ko po ulit, verse 35 to 36. Let me read. Abba, Father, he cried out, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. Sa pagkakataong pong ito, walang ibang pwedeng umako ng paghihirap ng Panginoong Hesus. There was no other person who could take or drink that cup of suffering. Wala po. Hindi po pwedeng kayo, hindi po pwedeng ako, hindi pwedeng ganito. Sabi ni Jesus, Kuya Alan, 39 lashes yon, sa kanyang 30 sa yung siyam. O kaya sabihin niya, Tita Eden, tig-isa tayo ng kamay, sa iyo yung kaliwa, sa akin yung kanan. O kaya sabi niya, after 30 miles, Monique, ikaw muna dun sa cross. Pagdating sa Golgotha, ako na mag-aakyat. Hindi sinabi ni Jesus yon. At hindi pwedeng sabihin ni Jesus yon. Why? There's no substitution pagdating sa personal will. Pagkalooban ng Diyos para sa'yo, ikaw ang gaganap dyan, hindi ibang tao. Amen po ba? Diyos lang po ang kayang gumawa nun. Diyos lang po ang pwedeng isakripisyo ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Gusto ko po sabihin sa inyo ngayong umaga, minsan madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Tama? Lalo na kapag nagbebenepisyo tayo. Lalo na kapag yun ang gusto natin. Pero ito po ang totoo, mas madalas ang panahon na ang kalooban ng Diyos ay malayo sa kalooban natin. Kaya mas madalas na mahirap sumunod sa kagustuhan, direksyon at kalooban niya. May mga pagkakataon nga sa pagsunod natin at pagpapasakop. Alam niyo po imbis na maging kagalakan ng pagsunod, parang pinapatay mo ang sarili mo, makasunod lang. Parang sinasaid mo ang sarili mo. When in fact, it is biblical. Deny yourself, die daily, carry your cross daily. Ibig sabihin, kung ikaw nahihirapan sa pagsunod, pero sinasaid mo ang sarili mo, nasa kalooban ka ng Diyos. Kung mahirap para sa iyo ang sitwasyon na yan, pero nilalaban mo ang paglilingkod at pananampalataya mo, nasa gitna ka ng kalooban. Pero kung madali sa iyo para lumayo at magpatianod sa daloy ng mundo, malayo ka sa kalooban. Sa Mark 14 po, pinakita ni Jesus dito kung paano sundin at magpasakop sa kalooban ng Diyos. 4 na bagay po bago ko matapos. 4 steps on how to fulfill God's will at the face of suffering. 4 na bagay pinakita ng Panginoong Sus bago po ko magtapos. Number 1, to do God's will, you have to go a little further. Sabi nyo nga, further. Lagyan nyo naman ng konting kasiyahan, araw po ng Panginoon ngayon. Sabi nyo, go further! Go further! Ayan, ako po, ang tulog ko ay 2 hours. Di ba? Kaya alam ko mas marami kang tulog. Sabi nyo, go further! O, di ba? Pag sinabi pong go further, lampasan mo, kapatid. Higitan mo, kapatid. Nasaan ka ngayon? Nandito ka lang? Sa susunod na yugno ng buhay mo, dapat lampasan mo yung estado mo. Sinasabi po dito, to do God's will, you have to go a little further with your relationship with God. Kung ganito ka lang, ang estado ng pananalangin mo ngayon, go further, lampasan mo. If you need to pray harder, pray harder. If you need to serve more, serve more. If you need to give more. Ganun po pagdating sa kalooban ng Diyos. Hindi status quo, hindi 50%. Kung kayo nga nagmimilti, 100%. Minsan nga 120. Di ba? Minsan ito lang budget mo, inihigitan mo pag gusto mo. How much more pagkalooban ng Diyos? Amen po ba? Balikan nyo to. Balikan po natin Matapos sabihin ni Jesus kay Peter, James dyan, ito po favorite part ko dito na manatili. Sipin nyo po papasok sila sa Garden of Gethsemane. Yung tatlo, lango sa antok, hindi po sa alak Lango sa antok, it is dawn. Tama po ba ako? Gabi, pamadaling araw. Yun ang hilig na prayer ni Jesus, kaya napaka-biblical ng dawn watch. Attend po kayo 5 a.m. No? Si Jesus, he prayed. Sabi niya, Peter, James, John, samahan niyo ako, manalangin ako. Sabi ng tatlo, sige po, Jesus. Pagpasok sa Garden of Gethsemane, dyan lang kayo. Magpe-pray ako. Sabi po, ang measurement, ang layo daw ni Jesus dun sa tatlong disciples, sabi sa Luke chapter 22 verse 41, ay kasing layo ng mararating ng isang bato pag hinagis. Sabi diyan, he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. So ibig sabihin, sa measurement po ng biblical times, it is 40 to 50 feet. Ako po, 4 feet, i-times 10 nyo. Ibig sabihin po mula dyan, mga hanggang doon.
Sapat yung layo para marinig ng 3 disipulo ang panalangin, ang hinagpes, at makita nila ng sapat yung tumutulong pawis at dugo sa mukha ng Panginoong Hesus. Ito po malupit dyan. Sa kabila ng pag-iyak at pagtangis ng Panginoong Hesus, nagawa nilang makatulog. Grabing kapayapaan talaga, ng mga tao. Umiiyak na si Jesus, nakatulog pa sila. Sa iba't ibang account po ng gospel, tignan niyo po nakita natin iba't iba po yung pagkakalarawan nila kung paano nanalangin si Jesus. Tignan niyo, babasahin ko po. Sabi po ni Mark, Jesus fell on the ground. Verse 35 nga, nandiyan ba? Okay lang kung wala. Sabi niya po sa verse 35, Jesus fell on the ground. It is an imperfect tense sa English. Pag sabi pong fell on the ground, Tagalogin ko, Ate Evie, nahulog ang mukha ng Panginoong Hesus sa lapag. Sabi sa Mark. Sabi po sa Luke, chapter 22, verse 41, Jesus knelt down. Lumuhod daw ang Panginoong Hesus. Sabi naman po sa Matthew chapter 26, verse 39, Jesus fell on his face. Ang mukha ng Panginoong Hesus ay nakadikit na sa lapag. Ito po ang tanong, sino pong tama sa kanila? Parang chismis lang po yan. Iba't iba yung nakikita. Ito yun, naka-blue. Hindi, nakapula. Napaluhod nga eh. Sa 4 Gospels po, iba't iba ng point of view. Pero tama ang pangyayari. Iisang tama. Ano po nakita natin dito? Iba't iba ang intensity. Ibig sabihin, may progression. Kung susumahin po natin, pwedeng ganito po yung nangyari. Habang lumalakad si Jesus from the disciples, damang-dama niya, nagpe-pray siya. Yung bigat ng kalooban. Sa sobrang bigat, mapapaluhod siya. Pagluhod niya, nabigatan siya sa pananalangin. Mapapataripa. Pag sinabing taripa, mapapahiga, mapapahandusay. Tas tatayo ulit. Nabigatan sa pananalangin, luluhod ulit. Tas hihiga. Ano pong punto dito? Ang nakita ng disciples, parang nakikipag-boxing match si Jesus. Anong punto? Pinipilit knock-outin ng spiritual darkness si Jesus, pero hindi siya na-knockout ng darkness. Ang nagtalo sa darkness, kalooban ng Diyos. Gusto pong sabihin sa inyo ngayong umaga, pipilitin tayong bugbugin, kabi-kabila. Ina-knock out tayo ng kaaway para hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Pero hindi ka man-knock out ng kalooban ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos tumayo. As if you are in a spiritual boxing match, but the Lord will grant you championship. Knock out ang kaaway, makasunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Si Jesus, ang hirap na 40 to 50 feet, naglalakad siya malayo sa disciples. Iiyak siya, Lord, let your will be done. Luluhod, tatayo. Sobrang pagkaiyak, sobrang kabigatan. Sabi nga po, in a very rare case and phenomenon, yung medical term ng pagpawis niya ng great drops of blood. Imagine niyo hindi po little drops, malaking butil ng pawis ng dugo. Ang tawag po dun sa medical terminology ay hematidrosis. Ibig sabihin po, matinding stress internally. Out of 1 million, out of 10,000, 1 person will just experience that deep stress. Sino po ito pinagpawisan ng dugo, sobrang stress niya sa boss niya? Sa work, sa pamilya, sa bayarin. Wala pa! May hangganan ng stress natin. Si Jesus, He bore all our sins, all our shames, all our guilts, all our pains, just for you to win today. Tapos susuko ka, tapos isusuko mo ang laban. Si Jesus, He go further. Sabi mo sa katabi mo, go further. In fact, sabi po sa verse 43 ng Luke 22, an angel from heaven strengthened Him. Nung nakita ng Diyos, di na kinakaya ng anak, nagpadala siya ng anghel para palakasin. Punong-puno po ng emosyon, luha at pagtangis ang Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, sa panahong wala tayong makitang solusyon, paano natin malalampasan ang pagsubok sa pagsunod? Ang ating pananalangin ang maghahatid sa atin sa durungawan at pagkukuha natin ng pananampalataya at kalakasan na galing sa Diyos. Amen po ba? Malakas na balakbak sa Diyos na buhay. There are times, prayer does not resolve our struggles, but faith will help us stay on the course. Tandaan niyo po ito, pag sinabing go further, higitan, lampasan. At lahat ng sobra at higit nating gagawin, alang-alang sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay magdadala rin ng sobra at higit na pagpapala sa ating mga kinabukasan. Amen po ba?
Kung sobra ang gagawin mo ngayon, sobra din ang balik. Kung higit ang gagawin mo, higit din ang balik. Kung alang-alang naman sa pagsunod, bakit mo titipirin? Pangalawa, to do God's will, you must go a little deeper. Sabi mo nga, deeper. Madali lang po ang ating points. Kung gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos at willing kang i-fulfill ang kalooban ng Diyos, do not just go further. Huwag mo lang lampasan. Lumalim ka. Una po, ang nakita ko pong ginawa ng Panginoong Jesus dito, balikan natin. Si Jesus po, nung siya ay nakikipag-wrestle in prayer to the Lord, dumagan sa kanya yung spiritual darkness. Matindi po ang pinagdanasan po niya. Pero hindi po siya natinag sa iisang tugon niya, manalangin. Tanungin mo nga katabi mo, kamusta prayer life mo? Sige, kabila, kamusta prayer life? Alam niyo po sa bahay, share ko na po sa inyo, meron po kaming prayer family altar. Gabi-gabi po yun. Kakatok si daddy. O di po kaya magchat-chat sa group chat. Pray muna tayo. Labas kayo dyan. It's either sa sala po kami o sa kwarto nila mami. Every night po yun, specific prayer. Kasi naniniwala po kami, there's nothing prayer cannot do. Lahat po kayang gawa ng paraan ng pananalangin. So, tandaan natin dito sa pagkakataong pong ito, si Jesus po nag-ooperate siya out of humanity. Hinarap niya po ito bilang tao, hindi bilang Diyos. At imbis po na tumalikod siya sa kanyang ama, nagdesisyon po siyang ilahad pa rin lahat-lahat ng nasa sa loobin niya sa Diyos Ama. Ibig sabihin po, tayo pong lahat binigyan ng layat inimbitahan ng Diyos ngayong umaga. Na sa matindi nating kapagsubukan at paghihirap, ito dapat pong ating maging tugon, ang makipag-usap at makinig sa Diyos. Amen po ba? Hindi mo dapat deadmahin ng Diyos. Sa panahon ng pagpapala at panahon ng pagpapalo, sa panahon ng kasaganahan at sa panahon ng kasalatan, lahat ng iyon dapat active ang prayer life. Dapat lumalalim po tayo sa Diyos. Wala tayong mini-miss out na sitwasyon na hindi natin ibibigay sa presensya ng Diyos. Ano man pong sitwasyon na meron tayo, prioridad natin, lumalim po ang ating relasyon sa Kanya. Alam niyo po yung Greek word na ginamit po dito sa verse na to, in verse 36, yung word na prayed, ang ibig sabihin po niya sa Greek ay prosokumai. Ang ibig sabihin daw po nun, imperfect tense. Ibig sabihin si Jesus, bago pa siya pumunta sa Garden of Gethsemane, iisa na prayer niya. Naalala ko po yung testimony ni Tita Lucy kagabi, may just borrow. Sabi niya, nagtaka daw yung joyride driver, yung rider, bakit iisa yung kinakanta? Alam kong may magagawa ang Diyos. Minsan may mga paulit-ulit tayong panalangin, wala palang masama doon. Si Jesus, kakarampot lang yung pinakita sa Book of Mark, kung ano yung prayer niya na, not my will but yours will be done. Ibig sabihin, from the starting point hanggang matapos, iisa prayer niya. Paulit-ulit, iisa laman, let your will be done. Let your will be done. Ano pong gusto kong puntuhin dito? Pinakita lang ng Panginoon na may mga pagkakataon sa ating buhay, dapat magkaroon ka ng walang patid na panalangin, hindi minsanan lang. Tayo kasi minsanan manalangin, Lord, gusto ko nito. Oh. Next prayer kapag nakuha na. Next prayer pag answered prayer na. Minsan kailangan mo ng unstoppable, relentless prayer life. Hindi ka titigil. Tignan niyo po ito Balikan natin yung prayer niya. Verse 35. Sabi niya doon, Abba, Father. Ano yung pong pinang-address niya sa Diyos? Abba, Father. In-address niya po ang Diyos ng Abba, Father. Sa Bible po, kakaibang ibig sabihin ng Abba, Father. Naalala ko po tuloy isang kwento. Sana ganun din yung impact. Kinuwento ko ito ng first service. Meron po kasi ako nung bata nabasa sa dyaryo na kwento. Meron daw pong mag-ina. Ang pangalan ay si Juan at si Lorna. Kung may Lorna po dito, pasintabi, hindi po kayo yon. Kwento po yon sa dyaryo, nabasa ko. Way back bata ko. May mag-ina po dito, si Juan at si Lorna. Nung bata pa po, si Juan ay lagi pong lagapak ang kanyang mga grado. As in line of 7. Kung di line of 7, bagsak po talaga. Sobra pong nabahala si Lorna, yung nanay niya. Sobrang nabahala. Kaya po sa araw ng eksaminasyon ni Juan, bago pumasok si Juan, kinausap niya yung anak niya. Sabi niya, "Hay nako Juan, kapag hindi ka pa pumasa sa exam mo ngayon at sa mga subject mo, wag mo na akong kilalaning nanay mo." Sabi niya. Tandaan mo to pag bumagsak ka, wag mo na akong kilalaning nanay mo. Aba, talagang napakamot si Juan. Pumasok sa eskwelahan, kamot-kamot siya. Sabi niya, naku, kaya ako sa nanay ko, kailangan pagbutihan ko. Sumapit yung uwian, tapos na exam ni Juan. Pagdating niya sa bahay, dire-diretso siya. Nandun yung nanay niya, pero dire-diretso si Juan.
Pagpasok, pumasok agad sa kwarto, nagpalit. Nagtaka si Lorna, yung nanay, sabi niya, bakit kaya? Siguro nahiya yung anak ko, kaya nahirapan sa exam. Pinalipas niya. Kaso, lumipas na yung 1 oras, lumabas si Juan, kumuha ng tubig, hindi pa rin siya pinansin. Sabi niya, aba, talaga tong anak ko, hindi ay namamansin. Baka nalulungkot kasi hindi makalapit, nahihiya. Sabi niya, sige. Lumipas ang 3 oras, magdi-dinner na, maghahapunan na. Hindi pa rin namamansin. Aba, sumigaw si Lorna. Sabi niya, aba, Juan, kanina pa ako nakakahalata. Lumabas ka nga dyan. Lumabas si Juan, kamot-kamot. Sabi ni Lorna, aba, hindi ka man lang nagmano pag-uwi. Hindi ka man lang lumapit. Kamusta ba exam mo? Ha? Ba't di ka man lang bumabati sa nanay mo? Ganyan na ka na ba kalapastangan? Nagalit si Lorna. Ang daming sinabi ni Lorna. Nakatingin lang si Juan. Sabi ni Lorna, at talaga, hindi ka magsasalita. Ano? Bagsak ka na naman? Sumagot si Juan. Eh ano pa nga ba, tol? Di po nila nagets. Sabi, di ba? Sabi na, di nila magigets. Ayun, late reaction lang. Di ba po sabi niya bago siya umalis, huwag mo na akong kilalaning nanay. Kaya nung bumagsak siya, kailangan ko ba explain yun? Di ba? Nung bumagsak na sabi niya, ay ano pa nga ba, tol? Di ba? Anong punto ko po dito? Naalala ko lang po, fellow Christians, how we address God is in our communion really matters. Nakita po natin dito, si Jesus, in-address niya ang kanyang ama, Abba Father. Dito pa lang sa pahayag po na ito, pinakita sa atin na iba po ang uri ng relasyon na meron ng ama sa anak. Alam niyo po ba, when Jesus cried out and called God Abba Father, ang ibig sabihin po ng Abba, ito po yung pinaka-intimate address na pwede nating i-address sa Diyos. Sabi po sa Bible, si Mark lang daw po ang only gospel writer na gumamit nito. At sabi po, ang Abba is an informal Aramaic term of father. Ibig sabihin, ito po yung closest synonym ng daddy, papa. Ina-acknowledge po ni Jesus na ang kanyang amay may authority sa kanya at hindi niya nakakalimutan na ang kanyang amay makapangyarihan, mapagmahal at may layunin. Ano lang po ang punto ko sa inyo? Sa panahon na para tayong nasa Gethsemane, na parang ang layo-layo natin sa Diyos, tulad ng Panginoong Yesus, you will never feel excluded from the presence of God when you address God the right address. Hindi mo mararamdamang malayo ka sa Diyos kapag tinawag at tumawag ka sa Diyos na tatay mo. Amen po ba? Nung kinumbay ni Jesus ang mga salitang ito, naging makapangyarihan ang kanyang pagtawag. Sabi sa Romans 8 verse 15 to 16, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Ang ating pong relationship sa ating Diyos ay dapat maging Abba-Father relationship, kung saan ito po'y may lalim na para bang childlike and mature-like. Ibig sabihin po, ang uri ng relasyon na meron tayo sa Diyos ay may pagtitiwala at pananampalataya na sa matinding kapagsubukan at matinding pagsasakripisyo, maaasahan natin siya. Amen po ba? You must go a little further, you must go a little deeper, and number 3, to do God's will, you must be willing to suffer. Sabi nyo nga, suffer. Bibilisan ko na lang po. Sabi po ni Jesus doon nung nagpe-pray siya, Our Father, is it possible? Meron bang ibang paraan na hindi ko harapin ang pinakamasalimuot na oras na darating? Dalawang bagay po yung sinabi ni Jesus. Meron bang ibang paraan na hindi ko maharap ang oras na darating at hindi ko kailangan inumin ang baso ng paghihirap? 2 things, horrible are and cup of suffering. Sabi niya, Lord, please take away this cup of suffering. Nevertheless, let your will be done. Dalawang bagay po yun eh. Pag sinabi pong cup of suffering, dalawang bagay sinasabi doon. Una yung cup of sin. Sinabi dito na si Jesus, He came as a man, kailangan niyang katawanin at inumin ang baso ng kasalanan na para bang siyang nagkasala. Pangalawa, He needed to take the cup of wrath. Yung galit ng Diyos sa kasalanan. Kailangan niyang akuin. Tayo po, alam nyo, instinct ng tao, we flee away from suffering. Sa panahon naghihirap tayo, tumatakbo tayo. Nakakalimutan po natin na sa ganong mga pagkakataon, mas nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa sentro ng paghihirap dahil nandun po ang Diyos. Dahil dinanas niya po ang matinding paghihirap.
In suffering, there is an opportunity to grow. Ang suffering po, divine tool ng Diyos para mawala ang lahat ng pagiging makasarili ng tao. Nang sa gayon, magampanan natin ang pagiging lingkod ng Diyos. Suffering is a divine tool to chase away selfishness. At ang suffering po, tandaan natin, it doesn't last forever. Sabi mo sa katabi mo, it doesn't last forever. Sabi po sa Psalms 119 verse 71, "My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees." So ibig sabihin po, ang godly decrees ng Diyos ay ang kanyang mismong salita na magbibigay sa atin ng lalim at lakas at pag-asa sa panahon ng paghihirap. Pang-apat at huli po, to do God's will, you must be a cross-bearer. Go further, go deeper, be willing to suffer, be a cross-bearer. Lahat po yan ay pinilit kong i-rhyme. Be a cross-bearer. Ito po bio ko to sa Facebook Bakit po? Na ang Panginoong Hesus, nang siya'y nasa Golgotha, He bore His own cross. Naniniwala po ba kayong lahat tayo may krus? Spiritually speaking and perspective, pag tinignan po tayong lahat ng Diyos ngayon, may kanya-kanya tayong pasan na krus. Ang tanong, pinapasan mo ba o pinapapasan mo sa iba? Pasanin mo ang krus mo. Nandiyan ang pagpapalat biyaya. Nandiyan ang reward. Ang tanong po dito, is it really possible na alisin ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa oras na yon? Na hindi niya lang inumin ang cup of suffering, pero lampasan niya yun at wag nang ibigay sa Panginoon Diyos? No. Alam niyo po yung word na propitiation? Sa Bible, may word po na propitiation. The word propitiation means to take place for God's wrath to be satisfied. Gato lang pong simple illustration yan. Yung mga mag-aasawa, kapag nagkaroon ng simpleng katampuhan, babawi ka. I-date mo, bilan mo ng tsokolate, bilan mo ng iPhone, bigyan ng ipon, di ba? Babawi ka. Yung mga anak, pag maraming palakol sa grades, Mami, babawi ako, bibigyan kita maraming stars. Promise, Mami, bibigay ko yung pinaka-the best na pag-aaral. Maglalaudi ako. Bumabawi. Dito po, walang ibang pambawi. There's no such substitution. The only propitiation for the world's sin is Jesus Christ. Sabi po sa 1 John 4 verse 10, "In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Dalawang bagay ang tinuro ng Panginoong Hesus, ang magpasakop sa kalooban niya sa pamamagitan ng practice and precept. Isasagawa mo lahat ng natututunan mo. Anong saysay ng pag-aaral ng Biblia at pagpapakalalim sa salita kung walang lalim sa gawa? Sabi mo sa katabi mo, bear your cross. Naniniwala po ako dito, tapos na ako. 100 o 1,000,000 beses ng pagkakataon ng binigay ng Diyos sa atin, na i-deny mo ang will mo at galawin ang kalooban niya. Pero ilang beses nating na-fail ang Diyos. Sa Bible po, when we recall the ceremonial law in Old Testament, may mga dietary laws, kung ano yung dapat kainin, ano yung suotin, ano dapat puntahan, ano dapat gawing paglilinis. Tingin nyo paano nila nagawa yon? Simple lang po. When we get in the will of God, ang lahat ng ating puso't isipan at kaluluwa, marirealign sa Diyos. Tandaan nyo po ito, the only way to heaven is through the cross of Christ. The only way to heaven is uphill. Lahat po ng disappointments, lahat ng hindi natin inaasahang pagsubok, lahat ng pagtitimpi sa ating puso't isipan, lahat ng pagsisikil sa ating sarili, lahat po ng to puwersa para lumakad ka sa pananampalataya. Tandaan niyo po ito, ang ating buhay isang malaking training class ng pagsunod at pagpapasakop. For our conclusion, sabi po dito sa aking conclusion, prayer consists not in changing God's mind, but in finding our own alignment with God's will. Let me say this to you this morning. The ultimate goal of God is to align our will with His will. There must be alignment of wills. Kapag ang kalooban natin ay hindi nakalinya sa kalooban ng Diyos, tatagal ang ating paghihirap sa Garden of Gethsemane. But if we will gladly surrender to God,
there will be surpassing victories and rejoicing in the presence of the Lord. Amen po ba? Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His creation, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time so that we should walk in them." Ano pong connection nito? Balikan natin yung unang 4 na puntos na binigay ko sa inyo. Ano po yung 4 na uri ng kalooban? Number 1, out of God's prevailing will, ito po ang totoo, He created you. Dahil po dakila ang kalooban ng Diyos, nilikha ka niya. Pwede namang hindi ka ilikha. Pwede namang sandaigdigan, walang tao, puro hayop lang at puro halaman. But because His will is sovereign, nananaig at dakila, mas mataas sa lahat ng bagay, nilikha ka niya. Number 2, out of God's private will, ito po ang totoo, He planned some good things for you. Hindi lang some. He planned many things, many good things for you. Hindi ka niya pinabayaang malikha lang. May nakaplano siyang mabubuting bagay para sa'yo. And out of God's permissive will, this is the truth, He has given you some principle and truth to follow. Hindi ka niya hinayaang mabuhay na walang susundan at direksyon. May iniwan siyang katuruan na panghahawakan mo. And out of God's personal will, He will guide you specifically. Ano po dapat response ng mga Kristiyano? Simple lang po. God's prevailing will, ano dapat response natin? You thank Him. God's private will, ano ba dapat response natin? You trust Him. God's permissive will, ano dapat pong response natin? You obey Him. And lastly, God's personal will, ang dapat response ng Kristiyano, you follow Him. Amen po ba? Naalala ko po yung isang devotion ko this week. Sabi po nung isang writer doon sa devotion na binabasa ko po, bukod po kasi may devotion tayo experiencing God sa Jael May Kawayan, may devotion po ko, The Disciplines of a Disciple. Sabi po nung writer doon, sabi niya doon, "This is the most strangest way of salvation, that we empty ourselves of ourselves." Ang pinakakaiba daw uri ng kaligtasan ay ang sairin mo ang sarili mo para mabuhay sa Diyos. Now, therefore, we conclude. Ito lang po gusto kong iwan sa inyo. In humbling ourselves, we rise. In suffering, we are saved. And in dying, we live. Sa ating pong pagbubuhay sa Diyos, sa ating pagpapakumbaba at paghihirap, nandun ang kaligtasan at buhay na nanggagaling sa Diyos. Let me just read this. To do God's will may cause great suffering, but your obedience to follow the Heavenly Father's will demonstrates your love for Him and your love for others. The best place for you to be is in the center of God's will, even if that means being in the center of suffering. It's there you are able to glorify God and be a blessing to others. Ang paglilingkod po sa Diyos, hindi po madali. Si Jesus, ang hirap po ng pinagdaanan niyang hirap. Knock out tayo. Pero hindi siya na-knock out ng gawa ng kaaway. Because what He stood for is no other than the will of the Lord. Kapag ang tatayuan at ipaglalaban po natin kalooban ng Diyos, hindi ka basta-basta titigil. Hindi ka basta-basta matatalo. Hindi ka basta-basta masusumpungan ng gawa ng kaaway. Because it is God's will concerning you. Ngayon pong umaga, God is inviting us in a glad surrender. Yung po yung sinabi kanina eh. All we need is a glad surrender. Si Jesus, on His final moment with the Lord, He gladly surrendered. Ano po yung title natin? Not my will, but thine. The last words Jesus uttered in His prayer. Not my will, Lord. Not my will, Lord. Not my will. I invite you to a short prayer. Just say this to yourself. Lord, not my will. Lord, not my will, but yours will be done. Lord, this morning, may we gladly surrender to your love and powerful presence. Help us to obey. Help us and grant us the strength to submit to your sovereign and glorious will.
Pwede kaming maghirap, Panginoon, may mga sakripisyong magaganap. But this morning, Lord, as we worship you, tulungan mo kaming magpasakop sa presensya mo. May I just invite everyone, tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Diyos. Sambahin po natin ng may kagalakan ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Dumadalangin sa'yo, O Let us worship the banal na Lord this Espiritu. morning. Hiling ko ang pagsama mo. Ito po ang aming naisin, Panginoon. Nagtitiwala sa'yo at sa kalooban mo, mas lalong mapalapit sa'yo. Wala nang bagay sa mundo. Wala nang bagay sa mundo Na masihigit na sa'yo. masigit sa'yo. Hangat ko ay laging ikaw. Hanap ng puso kong uhaw. Hanap ng puso kong uhaw ang batis ng pag-ibig mo. Ligaya ko Let us worship the Lord. Nagmamahal. nagmamahal sa'yo, O banal na Espiritu. Isuko po natin ang ating sariling kalooban Pagsako para sa mas mataas na kaluwalhatian ng Diyos. O patnubayan mo, O banal na Espiritu. Nagpapasako lamang sa'yo, nagmamahal sa'yo, Let us express our O love. banal na Espiritu. Nagpapasako lamang sa'yo, O patnubayan mo, O banal na Espiritu. Nagpapasako lamang sa'yo, Papasakop. nagpapasako lamang sa'yo. Hallelujah. Dumadalangin. Dumadalangin Gawin po nating panalangin ang awit na ito. O banal na If we need to go further, hiling ko If we need to go ang deeper, pagsama mo. let us all surrender our wills to the Lord. Nagtitiwala sa'yo at sa kalooban mo, mas lalong mapalapit sa'yo. Wala nang bagay. Wala nang bagay sa mundo ang masihigit sa'yo. Ligaya ay laging ikaw. Hangad ng puso kong Hanap ng puso kong uhaw ang batis sa huling ng pagkakataon po, mo. let us express Ligaya our ko'y glad surrender. Nagmamahal. nagmamahal sa'yo, O banal na Espiritu. Panginoon, Nagpapasako we want to glorify you. sa'yo, O patnubayan mo, O banal na Espiritu. Nagpapasako lamang sa'yo, Lamang po. nagmamahal sa'yo, O Let us banal say this na to the Lord. Espiritu. Nagpapasako lamang sa'yo, O patnubayan mo, O banal na Espiritu. Nagpapasako lamang Nagpapasakop sa'yo, lamang sa'yo. Nagpapasako lamang sa'yo. Nagpapasakop. Nagpapasako lamang sa'yo. Lord, this is our prayer this morning. Sakupin mo ang lahat ng bagay na mayroon kami. Kalaman ng aming puso, kalaman ng aming isip. Higit po kayong nakababatid ngayong umaga ng kalagayan ng bawat isa.
Kung may personal kaming mga bakahin, mga labanan, Panginoon, mga paghihirap, alam naming hindi ito matutumbasan, Panginoon, ang paghihirap na ginawa mo para sa amin. Pero ngayong umaga, Lord, this is our utmost desire. This is our battle cry, Lord, that we want to serve you. We want to be aligned in your will, Panginoon. Tulungan mo kami magkaroon ng kalakasang sumunod at magpasakop sa inyo, gaya ng ginawa ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo kaming dalhin ang aming mga sariling krus. Tulungan mo kaming magkaroon ng puso na radikal sa pagsunod, kahit sa panahong hindi namin nauunawaan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng dalisay na pagmamahal, kahit sa panahon na kami sinusubok ng mundo. Panginoon, ito po ang aming nais. At hayaan mo, Lord, palakasin mo ngayong mga anak ngayong umaga. In our sufferings, Lord, may you be our comforter. May you be our peace. May you be our joy, Lord. May you be our ultimate goal and reward. We want to make you happy, Lord, with our lives. We thank you for this morning, Lord. Sa aming huling awit, Panginoon, ito po ang aming nais. Ito po ang aming tugon. Ito po ang aming dalangin. Ito ang nais ko, mithin ang puso ko, manahan sa Ito na po ang ating huling awit. magbigay lugod. Let us give our best worship. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso mo. Ika'y mamasdan, mahalin, at sambahin, Panginoon. Sa huli pong awit, ito ang nais ko, mithin ang puso mo, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso mo. Ika'y mamasdan, mahalin, at sa